San Beda tsaka JRU. Ito yung kahapon. Well, dikit yung laban, pero lahat naman ng basketball players, lahat ng basketball teams, nangyayari sa kanila to. Defensive lapses o defensive errors. No? Nagkaroon ng crucial yung humahabol na yung JRU, pero parang napabayaan nila o parang matutulog sila, hindi nila na-depensahan itong play ng San Beda off their press break. Pumipressure sila ginawa ng San Beda, inatake yung pressure. Then may mga players na naka-limot dun sa kanilang assignment sa kanilang press break. Ayun, libre si Bayosing. So imbis na maibaba nila sa isa dahil nakashoot, lima ulit, di ba? So yun kasi with your offense makakahabol ka pero yung pagkaroon ka ng defensive lapse, imbis na bumaba yung lamang, tumataas ulit. And then, pag magkaroon ka ng turnover out of your offense, tataas ulit yung lamang, yung mga lapses niya. Most commonly, yung passing error or yung defensive error. Usually, ganun yung nangyayari. Hindi ka pwede magkaroon ng defensive errors lalo na sa fourth quarter. Kapag ang kalaban mo, maraming magagaling na players individually. Okay? Kagaya nung San Beda, malakas na team yan dahil malalim Hindi ka pwede magkaroon ng defensive error sa kanila sa dulo. Pwede pa yung una sa una. Pero pag sa dulo, patay ka. Kasi pag nagsunod-sunod yun, hindi ka na makakabawi. So, isipin mo yun. 5 kasi meron kayong offense. Pero dahil nagkakaroon kayo ng lapses defensively, tapos nakukuha pa nila yung rebound, nakokontrol nila yung rebound, yun yung malas. Diba? Kasi lalo na tong si Jomel Puno, pagpasok nito, ito yung hirap na hirap silang i-back out kasi athletic at matangkad. So pag ito nakakuha ng rebound, additional possessions, may chance ang i-score tong San Beda ulit ng panibago. Yung mga lapses. Kasi offensive rebound, so ibig sabihin nasa depensa ka. So defensive lapses pa rin yun. So yun lang po.